Nagrereklamo ka sa trabahong meron ka, habang yung trabaho mo pinapangarap ng iba. Alam mo bang sa hirap ng buhay ngayon, ang daming nangangarap na sana makapagtrabaho din sila sa trabahong meron ka. Minsan naiinis ka sa anak mo dahil sa sobrang kulit nito. To the point na napagbuhatan mo na ito ng kamay. Samantalang maraming mag-asawang ginawa ang lahat, mabiyayaan lang ng anak. Hindi mo gusto ang bahay na meron ka dahil may nakita kang mas maganda. Pero yung iba, kahit anong kayod hindi makabili o makapagpagawa ng kahit kubo. Kaya sa lansangan nakikisilong dahil walang bahay na matutuluyan. Minsan nagrereklamo ka sa pagkain na paulit-ulit na lang na inihain sa mesa. Samantalang marami ang nagugutom dahil walang pambili ng pagkain. Marami ang nagkakalkal sa mga basurahan sa mga fast food. Nagbabaka sakaling may mga tira-tirang pagkain ang mga customer or sa mga kainan nag-aabang na may matira na mga pagkain galing sa mga customer at yun ang kanilang kinakain. At ang pinakamasaklap sa lahat, marami ang natutulog na kalam ang sikmura. Minsan sa konting problema, gusto mo nang bawiin ang sarili mong buhay. Samantala ang iba, gagawin ang lahat para mabuhay. Minsan hindi tayo masaya kasi hinahanap natin ang mga bagay na wala sa atin. Bakit di natin subukang tumingin sa paligid upang makita natin na napakadaming bagay pala na meron tayo na pinapangarap ng iba? Nang sa ganon, maisip mong napakaswerte mo pala. Huwag mong hanapin ang mga bagay na wala sa iyo, sa halip magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Baguhin natin ang ating mga pananaw sa buhay. Matuto tayong makontento at masaya sa lahat ng blessings na meron tayo. Dahil hinding-hindi magiging masaya ang taong hindi marunong makontento. Matuto tayong magpahalaga kahit sa pinakamaliit na mga bagay na meron tayo. Dahil hindi lahat ng tao pinagpalang katulad mo. Maswerte ka hindi mo pinagdaanan ang mga pinagdaanan ng iba. Maswerte ka dahil napakasimple lang ng problema mo kumpara sa iba. Yung iba sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pagkain ang kanilang laging hinahanap sa araw-araw. Wala na silang pakialam sa iba pang bagay. Ang mahalaga sa kanila ang makakain sila sa oras ng pagkain. Ngunit minsan hindi iyon nangyayari. Hindi sila nakakain ng 3 beses sa isang araw. Samantalang ikaw 3 times a day may merienda pa tapos nagrereklamo pa. Kung makita mo ang kalagayan ng iba at buksan mo yung isipan at puso, sigurado ako masasabi mo sa sarili mo, wala pala akong karapatang magreklamo. Dahil isa ako sa mga taong pinagpala. God bless us all.